hapon na to nang mapagdesisyon ko na ipagupit na uli si Kuya at saka si Blue. Kaya bago pa tuluyang dumilim, inaya ko na si Papa para pumunta sa bayan. Ang sungit nga ng panahon ngayon at madalas na din ang pag-ulan halos araw-araw tuwing hapon. Pagdating namin sa barbershop ni Master Pogi, walang space kaya sa labas na lang muna kami naghintay dahil puno sila. Pero dahil apat silang naggugupit dyan, hindi ka naman maghihintay ng matagal dyan dahil mabilis lang din silang gumawa. Kaya ilang minuto lang, nakapasok na rin kami at nasimulan na rin ang dalawang magkapatid. Akala ko hindi magiging katulad ni Blue ang kuya niya nung mga panahon na maliit pa si Gray, pero mali pala ako dahil mukhang mas malala ata itong si Blue pagka siya na ang ginugupitan. Pero alam ko naman na sa una lang to. Dahil si Gray ngayon behave na kapag siya ang ginugupitan. Natatakot at nakikiliti kasi sila sa tunog ng razor na ginagamit sa kanila. Ang tip pa nga sa akin ng mga barbero dyan, mag-download daw ako ng application na hair razor para masanay daw sila sa tunog. 100 pesos nga pala ang bayad sa gupit ng mga bata bawat isa. At si Blue, sinasadya talaga naming mag-iwan ng naitataling buhok niya dahil mas nababagayan namin sa kanya ang may mahabang buhok. Pero minsan, naiisip ko na rin ipatanggal dahil sobrang pinagpapawisan siya. At naiirita na rin siya kapag napupunta sa mga mata niya. Ang ganda nga ng buhok ni Gray at saka ni Blue dahil bagsak. Mga lalaki pa naman sila. Namana nila sa daddy nila. Tapos siguro pagka nagkaanak naman ako ng babae, baka doon naman sumaktong mamana naman yung buhok ko. Natural. Kaya paniguradong pag malaki na rin yun, diba, is waving every year sa kanya. Pero may mga babae pa rin akong kakilala at ang dami rin nila na kahit na straight naman yung buhok nila, nagpapariban pa rin sila. Swerte nga ng mga may straight hair dahil iwas gastos na sila. Hindi na nila kailangan sanang magpariban. Pero ganun talaga ang tao, hindi nakokontento. Kaya kahit okay na, maganda naman, pinapagawa pa rin nila. At ganun naman talaga lalo na kapag ikaw ang tumitingin sa sarili mo. Lalo na kapag conscious ka rin sa katawan mo. Parang ang dami mo tuloy gustong ipa-enhance. At ang sabi nga nila, pagka daw nasimulan mo na ang pagpaparitoke o may pinagawa ka na sa katawan mo, magsusunod-sunod na daw yon na parang sa tuwing titingin ka sa salamin, may gusto ka na namang ipagawa. So, nagiging addiction din pala siya pag nasimulan mo. Pabor ba kayo dun sa pagpaparitoke? Siyempre, may kanya-kanya naman tayong opinion pagdating sa usapin na yan. Pero para sa akin, okay lang naman yun. Lalo na kung dun mabubus yung confidence ng isang tao. At halos lahat nga ngayon ng insecurities mo sa katawan, nagagawan na ng paraan. Ang hindi lang natin kayang ibahin, yung kapag ka magkakaanak ka na, siyempre, ang mamamana pa rin ng anak mo pag lumabas yung original na itsura mo. Pero ganun pa man, pabor pa din naman ako sa mga nagpaparitoke, lalo na kung ikagaganda naman ng pisikal na katauhan nila. At doon nila mahanap yung magbibigay sa kanila ng lakas ng loob para harapin yung mga bagay na hindi nila kaya dating harapin. Kaya ang kailangan lang natin, magrespetuhan na lang tayo ng bawat opinion ng isa't isa. At hayaan natin silang gawin kung ano yung gusto nilang gawin sa sarili nilang katawan. Lalo na kung hindi naman sila sa atin hihingi ng pambayad. Di ko na malayan, napunta na tayo sa rito-ritoke na yan. Nagpagupit lang naman yung dalawang anak ko. At ayan, dahil nga tapos na silang magupitan, si kuya hindi pa pala, pero ayan, tapos na sila. Bago kami umuwi dahil wala na naman kaming uulamin mamaya, nag-iisip ako kung saan kami bibili ng ulam. Tapos tinanong ko si Gray kung ano ang gusto niyang ulam. Tapos ang sabi niya, barbecue daw, kaya buti na lang meron na rin Susan Fresh Meat Shop dito sa amin. Kaya pinadaan ko muna dito bago kami tuluyang dumiretso ng uwi. Ito yung mga klase ng ulam na madaling lutuin kapag wala ka nang maisipang lulutuin na uulamin nyo. At ang presyo ng pork barbecue dito, 360 ang 1 kilo. Magkapresyo sila ng karne ng baboy na fresh dun sa loob ng palengke. Kaya kung gusto mong makatipid,
at may plano kang mag-barbecue, dito ko na lang bumili para hindi ka nagagastos pa sa mga sangkap. At para naman sa akin, approve sa akin yung timplada ng pork barbecue nila, kaya ilang ulit na rin akong bumili dyan kapag ka gusto ni Gray ng barbecue. So ayun lang naman, salamat ulit, bye for now.